Good morning, church. Happy New Year. Wala pa? Year-end. Yan. Year-end party. Mamaya, okay, alis. May palaro daw si Kuya Engelbert. Pakibati mo na yung mga katabi. Pakigising. Para hindi magulat. Hello po. Hello po kay Sister Janet. Hello po. Ayan. So, meron po tayong mga nanonood online sa ating mga CFC subscribers. From Canada. Si Tita Baby. Oh, meron saan pa si Tita Baby na isa? Dumaguete. Oh, may subscriber tayo sa Dumaguete. Ayan. Sister Baby sa Dumaguete. Hello po. Sa ano? Chesapeake daw. Kila ate, Chesapeake. Anyways, yung mga nanonood online, hoping, di ba, makasama rin namin kayo dito muli sa gawain ng Panginoon. Masaya po ba ang lahat? Matatapos ng taon na tayo ay andito pa rin. Sabi nga ni Kuya AJ kanina, nakatayo pa din. Merong mga bagay na sabi nga, gumraduate na si Kuya Ambet. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya, kahit nag-aaral, kahit may pagsubok, sabi, andun pa din yung pagtitiwala sa Diyos. Sa buong taon ng 2024, sabi nga, this is a big revelation for everybody. Nire-reveal ni Lord yung mga puso at pamumuhay ng bawat isa. Sabi, sinong nanatili hanggang sa wakas, siyang maliligtas. I'm not saying manatili sa church, ha? Kasi marami naman po talagang churches sa buong mundo. And marami rin po mga pinili. I'm not saying this is the only church. But then sabi po ng Biblia, tayo yung church ng Panginoon. Na kahit saan tayo pumuntang simbahan, kung ang buhay natin na hindi na bago, ay baliwala ho yun sa Panginoon. But then kung asan ka, at dahil ikaw ay pinili at tinawag at lumakad na naayon sa kanyang kalooban, sabi, ikaw ang church ng Panginoon. Ikaw ay magliliwanag. Ikaw ang magdadala ng buhay. Dahil dala-dala mo ang Panginoon sa iyong buhay. Totoo po ba yun? That's why sabi nga, salamat. Sabi ko nga, bakit? Kailangan ba magpasalamat pag December lang? Sabi nga, everyday kailangan mo magpasalamat. Every gising, pasalamat. Every tulog, pasalamat. Hindi lang po December. But then, naging kaugalian po ng maraming mga tao sa buong mundo na pag December lang nagpapasalamat. Pag December lang nagbibigay ng mga tulong o regalo. Hindi nila alam, pinakamagandang regalo ay yung buhay na galing sa Diyos. Kung ikaw ay binuhay ng Diyos, marami kang dapat ipagpasalamat. Hindi lang yung material na natatanggap, kundi yung buhay na binibigay sa atin ng Diyos. So, ano ba dapat natin pagpasalamat? Marami po ba natutunan ng buong year 2024? Marami po ba natutunan? Kasi kung may nagtuturo, dapat may natututunan. Baka buong 2024 tayo nagtuturo, wala natututunan. Kawawa naman yung 2025. Hindi na nga natin alam yung mangyayari 2025. Pati yung lakad natin sa Diyos, hindi rin natin alam. Dapat po alam natin. Alam natin ang ating katayuan, kalagayan sa harapan ng Diyos. Mahirap po yung pagdating ng Diyos, pagdating ni Jesucristo. Lord, hindi ko po alam eh. May sasagot ka, Lord, hindi ko po alam. Ba't ko nagawa yun? Sagana naman po tayo sa katuruan, sa kapahayagan ng Diyos. Punta nga tayo sa Job 2, verse 10. Recap about how to be thankful. Sa Job po, ito po si Job, yung story niya po is yung lahat na ng klase ng pagdurusa sa buhay ng isang tao. Naranasan niya. Mayaman siya, wala siyang inalipustan tao, wala siyang hinamak na tao, pero sinubok siya ng Panginoon. Pinayagan ho yung kaaway na siya isubukin. Kinuha ho yung kanyang mga ari-arian, kanyang health, family niya, pati mga kaibigan niya. So parang totally kinuha sa kanya or tinanggal sa kanya yung mga magagandang bagay. Pero sabi dito, kausap niya dito yung asawa niya. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ng iyong sinasabi. Kasi yung asawa niya sabi, talikuran mo na yung Diyos mo. Iwanan mo na. Pero sabi niya, hindi mo naiintindihan ng iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos?
Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. An example in the Bible kung paano dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Magtiwala sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Yung pagdurusa, kailangan mo ring pagpasalamat. Sabi nga ni Ate Jennifer kanina, parang roller coaster. Pero sabi niya, salamat kasi kung ano siya ngayon, yun yung mas mahalaga. Napagdaanan niya, nalagpasan niya yung mga bagay na binigay ng kaaway para siya ay mas lalong tumatag sa pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan din pala natin pagpasalamatan yung maganda at hindi magandang bagay o nangyayari sa ating mga buhay. Are we doing it na ba, church? Are we being thankful sa lahat ng bagay? Sabi rin po yan sa 1 Thessalonians 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi ni Job kanina, mabuti at sa pagdurusa. Sa kasaganaan sa pagdurusa. Sabi naman dito, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kalooban ng Diyos na magpasalamat tayo bilang mananampalataya. Hindi lang sa bagong taon, sa lahat ng pagkakataon. So yung nangyari kahapon, supposed to be na pagpasalamat na natin kahapon. Pagkagising mo at bago ka matulog, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Ngayong araw, bibigyan ka ulit ng 24 hours. You also need to say, Lord, salamat. Yun po tayo bilang mga mananampalataya naniniwala sa Diyos. Hindi tayo nananalig sa ating sariling lakas, sa ating sariling karunungan, kundi nananalig tayo sa Diyos na may lalang ng lahat ng langit at lupa. Kasi siya po ang may control at may hawak ng lahat. Siya ang magpapasya kung ikaw gigisingin pa bukas o hindi na. Siya rin magbibigay siya ng kalakasan. Sino ba dito yung may araw siya na talagang hinang-hina yung katawan na parang magkakasakit? Diba? Yung mga kasukasuan, yung buto-buto, dahil sa kakakain. Yung mga buto-buto dahil hindi na nag-exercise, sa mga sakit. Pero may araw na, sabi nga, dahil hiningi mo yung kalakasan sa Panginoon, may araw na, parang wala naman ako nararamdaman. Parang okay naman lahat, pero parang kahapon parang hindi. May mga ganun, di ba? Ang Diyos kasi po nagbibigay ng kalakasan. At hinihingi po yun. Hinihingi po yun. Hindi po tayo pwede magsabi, hindi, kaya ko to. Magda-diet ako bukas. Hindi ako kakain. O kaya maglalakad-lakad ako. Pero hindi. Lahat yun galing sa Diyos. Kung gusto ka nang kunin ng Diyos bukas, wala tayong magagawa. Iyon ang kanyang kalooban. But ito po sasabihin ko sa inyo. Biblically speaking po, hindi po basta-basta kinukuha ang tao, lalo na pag ikaw ay pinili na ng Diyos. Hindi po kinukuha ang tao ng basta-basta dahil trip lang ni Lord. Hindi po. Pangako niya po yun. Pahabain niya ang inyong mga buhay. Hindi ka nilagay sa mundo para mag-suffer lang or kunin lang agad. Naalala niyo po ba si Lazaro? Yung best friend ni Jesus. Sana hinayaan niya lang niyang nakalibing si Lazaro. Hindi niya na binuhay. Bakit po? Ba't niya po binuhay? Kasi siya po ay Diyos ng buhay. Nagbibigay buhay po siya. Hindi ka nilagay sa mundo para lang mawala lang agad. Kaya sabi niya, pangako niya, sino yung mga anak, gumagalang, nagmamahal sa kanyang mga magulang, ay papahabain ng buhay. Pangako niya po yun. Kaya pag tayo po mahaba ang buhay, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. At binibigyan ka ng chance na makapanumbalik sa Kanya. Hindi po totoo yung masamang damo, matagal ang buhay. Ang masamang damo, putol agad ang buhay, tapis agad yan. Hindi papahintulutan ng Diyos na humaba ang buhay ng masasamang damo. Siguro sa panahon ngayon, sabi nga iniipon na. Kasi malapit na siyang bumalik. Ang uunahin talaga yung mga, sabi nga, yung hindi sa Kanya. Pero alam ko po, kayo,
Nakarinig na kayo ng Word of God, hoping, sabi nga kanina sa binigay na mensahe sa Juan, sino ang sumusunod sa kanyang kalooban? Yun ang mahal ng Panginoon. Can we open lang sa 2 Corinthians? 2 Corinthians 9, verse 11. This is a promise sa mga tao po na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Actually, ang buong konteksto nito yung sa mga mananampalataya sa Korinto na sabi nga, kung ikaw ay kaisa na sa Panginoon, alam mo na ang dapat gawin. Automatic na po, hindi mo na kailangang i-remind. Pag ikaw ay sa Diyos, sabi ikaw ay pinagpala na. Totoo po ba? Pag ikaw ay sa Diyos, ikaw ay pinagpala na. That's why ikaw dapat marunong magpala sa iba. Yun po yun sa Korinto. Sabi dito, kaya sinabi diyan, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Sabi nga, tayo ay sisidlan ng pagpapala. Pag ikaw ay sa Panginoon na, you receive the blessing from God, and because you receive it, yung bukas yung palad ho. Bukas palad mo, marami makakatanggap. Marami kang marireceive, marami ka rin mapapagpapala. May nag-aabutan na doon. Hingi sila ng tulong, na ikapon, and everything, kagaya ng mga ibang mga tagapagturo. Hindi po. Gusto namin kayo maturuan ng salita ng Diyos, maintindihan kung ano yung plano ng Diyos para sa bawat isa. Nang sa ganon, maipamuhay ho natin. May sinasabi po sa Biblia, huwag kang hihingi ng tulong sa hindi mananampalataya. Totoo po yun. Kailangan mo muna siyang turuan bago mo siya hingan ng tulong. Kasi nga ho, kung hihingan mo siya ng tulong nang hindi niya naintindihan yung kaligtasan niya, yung turo ng Panginoon, baliwala ho yung pagtulong niya. Parang dating ginamit mo lang siya. Pero hindi po, kailangan mo silang turuan nang sa ganun maintindihan nila bakit kailangan ikaw din ay tumulong sa iba. Sabi diyan, para marami ang magpapasalamat sa Diyos. Yun naman po ang gusto ng Diyos. Ma-acknowledge mo siya sa inyong buhay araw-araw. At dahil sa iyong buhay, dahil tumulong ka sa iba, sila rin magpapasalamat sa Diyos na kilala mo. Ganun na po ba tayo? Are we doing it now, church? Ilagay po natin sa heart natin, sa isipan, na yung pagtulong sa kapwa ay hindi lang dahil mayroon kang gustong kapalit. May motibo ka sa puso o sa isipan, hindi po ganun ang pagtulong sa kapwa. Tumutulong ka sa kapwa dahil gusto mo rin mapurihan nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Yun po ang totoong pagtulong. Sabi nga, pag tinutulungan mo ang kapwa mo, ibig sabihin, mahal mo yung kapwa mo, kayo mo yung ginagawa sa Diyos. Oh, sumasagot si Kuya Lloyd. Nagkakapi ka ba, Kuya Lloyd? Oo. Okay, naantok eh. Sumasagot. Yung pagpapasalamat po, ay nagbibigay kapurihan sa Diyos. At dahil ikaw nagbibigay ng tulong sa iba, sabi na papasalamatan ng Diyos sa iyong buhay. And we should do that as Christians, as followers of Jesus Christ. So alam ko, kayo pinagpala na, di po ba? So I urge each and everyone, kamustahin niyo po yung bawat isa. Every time, may time kayo, yung kalagayan lang sa buhay. Ngayon, kagaya po ngayon, wala ako si Nanay Lani. Oh. May nangamusta ba kay Nanay Lani? Wala. 'Di ba? Ano nyo rin, i-check nyo rin kasi mag-isa na sa buhay 'yun. Kaya sabi ko nga, yun ang bili ng Biblia. Yung mga walang kasama sa buhay, widow, wala nang pamilya, matandang dalaga, 'di po ba? Binata, matandang binata, yan. May ipin na wala, tulungan po natin. Need pong tulungan. Kaya sabi ko nga, last Wednesday, di ba, meron tayong gawain na malit na gawain dito sa Salo-Salo. Kasi sabi ko, gusto ko silang makasama dahil ang sabi ko, imbis na i-celebrate namin together with those people na hindi pa namin kapanalig sa Panginoon, edi i-celebrate mo kasama yung mga kapanalig sa Panginoon. Yung mga wala sa buhay, sabi ng Biblia, huwag kang maghanda, magpakain
mayroon. Balik tayo dun sa Luke 14:12. Basahin natin para maintindihan nyo rin. Kasi na-share ko na po yung Friday. Sabi po dito, sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya. Kasi meron po ditong nagkaroon po salo-salo, in-invite po siya. Sabi, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. So, wag daw yung mga mayayamang kapitbahay, kaibigan, kapatid, at kamag-anak. Sabi, dahil aanyayahan ka rin nila, at sa gayon ay susuklian ng iyong ginawa. Kasi kaya nilang mag-anyaya din. At kaya nilang magpasalamat sa iyo. Bigyan ka pa niya ng, sabi, pag niyaya mo siya ng, sa isang handaan, the next time, pag nagkita kayo, bibigyan ka pa niya ng regalo or giveaway, take out. Kumbaga, pag nagluto yan, bibigyan ka. Yung sabi ni Jesus next. Subalit, kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Bakit kaya? Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian, narinig niyo po? Hindi nila kaya magbalik. Kasi wala po sila eh. Pero sabi ito, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala, ng reward. Sabi, pag bumalik ang Diyos, the reward is with me, sabi ni Jesus. So kung sa kanyang pagbalik, kung anong ginawa mo na pagtulong sa kapwa mo, na hindi kayang suklian, siya magsusukli. Sabi nga yung kapitbahay mo, kaya ka lang bigyan ng, kung nagbigay ka ng ulam, bibigyan ka rin ng ulam. Ang Diyos, mas higit ang ibibigay sa iyo. So sabi, wag mo anyayahan yung kamag-anak. Ako, baka magalit yung mga kamag-anak. Pag narinig to, parang mali yung turo mo Hindi turo ko ni Jesus yan Yung mga may kaya na maghanda, pag may birthday, may handaan, di ba? May lechon pa nga Sabi, oops, parang ilang taon na kayo nagle-lechon O, yung iba naman. Dahil sabi nga, pinagpala na kayo, pagpalain nyo naman yung iba. Ngayon, pag meron kayong pinagpapala, kunyari, yung mga kamag-anak nyo, ilang beses na pinagpapala, every pagtitipon, nandyan. Pero pag niyaya nyo sa simbahan, ayaw sumama, ay mag-isip-isip na kapatid. Diba? Iba naman ang imbitahin mo. Imbitahin mo yung mga hindi kayang magpasalamat. Kasi ang Diyos ang nakakakita. Ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagalaw, ang Diyos ang magpapala. Amen? Okay po ba yun? So pagdating po ng 2025, ibahin nyo na yung kanyang mga style. Alam ko, nakasanayan nyo pag may salo-salo. Doon tayo sa gantong lugar, doon tayo sa gantong pagkain. Dalhin nyo sa church. Yung mga kapatiran na wala at hindi kaya, let them enjoy it. Kasi kapatiran po sa Panginoon. Bakit mo naman papakainin yung hindi mo kapatiran sa Panginoon? Na hindi nila in-acknowledge ang Diyos na Diyos na pinaglilingkuran mo. Pag sila, in-invite mo ng ilang taon na at ayaw tumugon, ibig sabihin yung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi nila ina-acknowledge. So, kailangan ba tayong makisalamuha sa kanila? Sabi, tulungan mo silang maiahon sa kasalanan, pero huwag kang magstay dun sa kasalanan kasama nila. Even Jesus, sit and dine with the mockers, with the scoffers, mga sinners. Sabi nga, nakihalubilo siya. Pero, not to join them, but to reach them out and snatch them from the works of the enemy. Yung sino sumama sa kanya, pagpapalain. Sino sumunod sa kanya, pagpapalain. Pero yung nagstay doon, sabi ni Lord, wala akong magagawa. Inabot ko na kayo. Susunod kayo sa akin, yes. Okay yun. Ganon din po tayo. Hindi po pwedeng forever, hindi, kadugo ko sila Hindi, kamag-anak ko sila Pag sila, in-invite mo na, pinangaralan mo na, ng ilang beses, tapos ayaw mo pa rin tumigil, hindi mo pinapakilos yung Diyos sa buhay nila. Diba? Sabi nga, gusto ko siyang tulungan kasi kamag-anak ko, kadugo ko, hindi mo na binibigyan ng way si God makagalaw sa buhay nila. Kasi ikaw na lang lagi tumutulong. Hindi sila natututo. Hindi nakakagalaw ang Diyos sa buhay nila. Sabi nga,
Yung posibleng mga bagay atin. Amen? O yan, posible bang akain mo sila sa Diyos? Turuan mo sila ng salita ng Diyos? Yes. Posible po. Mga ilang beses? Maraming beses. 5 hanggang 10 po pwede. Pero, yung imposible doon, 10 beses na Kuya Lori, hindi pa rin sumasama sa akin eh. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos. Yung mga imposibleng bagay na hindi mo kayang gawin, hayaan mo ang Diyos ang gumalaw. Buong 2024, alam ko marami na kayo na-invite. Noong 2023, marami na rin. O, baguhin natin ngayon 2025. Huwag nyo sila invite. Mali na naman yung turo ni Kuya Lori. Huwag nyo sila invite. Hayaan mo ang Diyos ang mag-invite sa kanila. Okay ba yun? Oh. Kasi lang, mahirap pag ang Diyos ang nag-invite na. Mas masakit. Yung sabi niya, nakaganon lang yung Diyos lagi, nag-aantay sa atin. Ayaw mong lumingon, tawag ng tawag sa'yo. Babatuhin ka na lang, bigla, sakit. Tsaka kalilingon, kasi masakit na. Ganun po ang tao. Amen? At least, binato ka. Para makalingon, di ba? Ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa. Kayo po yung naging kalakasan sa buhay namin, mga ngaral, tagapagturo. Kasi kung wala ho kayo, sino yung tuturuan namin? Kung konti lang kayo, paano kami magkakaroon ng kalakasan na magturo pa? Sabi nga, dumadami kayo. May inaalis, may binabalik, may dinadagdag. This coming year, 2025, I'm hoping na hindi na tayo mabawasan. Madagdagan pa. Well, we declare, we proclaim in the name of Jesus sa pagiging kaisa sa Panginoon, maintindihan nyo at maunawaan nyo yung aming tinuturo dito. Sabi nga, hindi namin kayo gustong mapariwara. Lahat kami dito ay kakampi nyo sa Panginoon. At yung mga nawala, kakampi rin namin sila sa Panginoon. Pero ayaw na nila kaming kakampi. Hindi naman namin gusto yun. Sabi, gusto namin silang maging kaisa, pero ayaw na silang makipagkaisa. Hindi rin po namin gusto yun. Ang gusto po namin lahat tayo ay kaisa sa Panginoon. Sabi nga, ang Diyos pa din ang masusunod. Kalooban niya yun. Kung hindi niya kalooban yun, hindi mapangyayari yun. But then sabi, God reveals the character of one another. Pag ikaw sa Diyos ka, magpapatuloy ka, lalago ka, magbubunga ka. Pag hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos, sabi, andun yung kagulumihanan. Andun yung kahinaan. Nandun yung doubt. Nandun yung, di ba, yung mga bagay na negatibo. Pero pag sa Diyos ka, sabi, ano man nangyayari sa simbahan, tutulong ako makiisa. Tutulong ako maging maayos ang lahat. Hindi ako hihinto. Yun ang sa Diyos. Pag ikaw huminto, sabi nga, puputaktahin ka ng gawa ng kaaway. Sabi nga, we are the church of God. Saan man tayo ilagay, kailangan tayo nagliliwanag. So I'm praying and I'm hoping year 2025, ano man natutunan natin sa year 2024, maipamuhay natin, malakaran natin. We don't know what 2025 will bring. Marami tayong mga, sabi nga, rumors, which is biblically speaking po, rumors of war. Diba? Yung mga calamity. Sabi nga pag ikaw sa Diyos, alam mo na ikaw ay iingatan ng Diyos. Itatago ka ng Diyos. Yung sabi ng Biblia, itatago ka ng Diyos. Na sa ganun, hindi ka mapahamak. Wala sinabing kukunin ka na ng Diyos. Sabi, itatago ka. Pag kinuha ka, wala na. Sorry, bye-bye. Iingatan ng Diyos ang kanyang mga pinili. Totoo po ba yun? Advance Happy New Year. Salamat po sa inyong mga buhay. Kayo po ba ay natututo na salita ng Diyos? May natutunan po for the whole 2024. Meron po ba? Nagbabasa po ng Bible? Thank you, Lord. Narinig mo po sila, Lord. Nagbabasa daw sila ng Bible, Lord. Amen. Every Friday may gawain kami. May salo-salo po dito. We encourage each and everyone na makisalo sa aming gawain, para ho tayo ay magkaroon ng kalakasan. Sabi ko nga po sa inyo, kalakasan namin kayo. Kayo rin po ay maging kalakasan namin at kami maging kalakasan nyo. Kasi po tayo po isa, sabi nga,
Pag pumasok ka sa pintuan na yan, parte ka na ng pamilya namin. Family of Christ. Wala pong magtataboy sa inyo. Sabi nga, yung umaalis, sila yung umaalis. Walang pinapaalis. If you want to stay, you stay. You want to help, you help. Again, sa lahat po ito ha, hindi po to sa kung sino man. Hoping na sa inyong pakikiisa na may pagpapakumbaba. Kagaya nung patotoo ni Kuya AJ. Kailangan po yun. Ulit na pong tinuturo sa simbahang ito. Yung pagpapakumbaba. Turo po yun ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, learn from me. For I am gentle and humble. Laging may kahinahunan. Laging may pagpapakumbaba. Wala na po tayo doon sa pananalitang hindi sa Diyos. Sabi nga, huwag kang basta-basta magsalita ng masama sa kapwa, ng hindi maganda sa kapwa. Kailangan slow to speak, quick to listen. Wala sinabing, sabi, labanan mo ang tukso. Ang tukso, hindi po nilalabanan. Sabi, flee from temptation. Sabi rin ng Bible, sinabi ba ng Bible na sumabay ka lang sa agos ng mundo? Sabi, huwag kang sumabay sa agos, so do not conform to the patterns of the world. Huwag kang makiuso. May trending, bahala sila mag-trending. Huwag kang makiuso. Sabi nga, should we go with the flow? Hindi po. Should we go against the flow? Hindi po. Sabi ng Biblia, be still and know that He is God. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat sa Diyos. Be still. Alam mo, kilala mo kung sino ang iyong Diyos. So, ano man nangyayari sa mundo, hayaan mo sila. Huwag kang makiisa sa kanila. Makiisa ka sa gawain ng Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Yun po ang katuruan ng Diyos. If we go and pursue the things in this world, the earthly things, the worldly things, kawawa po tayo. Kasi sabi ng Diyos, kaaway niya ang mundo. May mga turo nga ho tayo naririnig na sabi, positive daw sa mundo lagi dapat. Positive lang tayo sa mundo. Paano positive? Kasi naniniwala sila na ang kaharian ng Diyos ay naghahari na sa lupa. Naniniwala sila, pag ikaw daw ay sa Diyos, kung saan ka pumunta, maghahari ang Diyos. Totoo po ba yun? Totoo po maghahari ang Diyos sa iyong buhay. Pero hindi po, parang napaka-wishful thinking naman po na dahil tayo, Kristiyano na lahat, at nasa Diyos na tayo, at tayo nasa atin ng kaharian ng Diyos, sana buong Block 18 pala, tsaka 17, buong arenda, na bago na. Hindi po eh. Meron kasi pong, kahit makarinig na ng salita ng Diyos, hindi po makikinig. Hindi po tatanggap. Kaya yung sinasabi nila na, andito na yung kaharian ng Diyos sa lupa, sa ating mga puso. Yes, sa ating mga puso, pero hindi po sa lupa. Amen? Kasi yung sabi mong, nasa lupa na, sabi ng Diyos yung mundo, hindi kanya, yung mundo ay kaaway niya. Amen? Sino daw naghahari sa mundo? Si Satan. Tapos sasabihin mo, yung kaharian ng Diyos, nasa mundo na. Yun yung mga hindi nila naintindihan pa. But then, I want you to understand na, yes, pag tinanggap mo ang Diyos, maghahari ang Diyos sa iyong mga puso. At meron kang kaharian ng Diyos sa iyong puso, sino man ang dalin sa iyo ng Panginoon, pwede mo i-accommodate, maturuan, mapasagana ang buhay. Through your life, sabi nga, as a channel of blessing, pinagpala na ng Diyos, meron kang maaabot at matutulungan. Sino ang mapaparangalan? Ang Diyos. Pero pag sasabihin natin, ang kaharian ng Diyos ay nasa mundo, sana wala na tayong mga kapitbahay dito. Di ba? Na hindi pa makaintindi ng word, ayaw tumanggap sa Diyos. Kaya sabi ko, when we listen to other preachers or teachers, online man yan o sa ibang church, make sure na you go back to the word. Amen? Ang di tayo maloko. Maraming tuturo ng kasaganahan. Maraming tuturo ng positibo. Pero, dapat ang hanapin nyo yung totoong turo. Hindi yung pagpapala,
Hindi yung positibo, kundi yung totoo na turo. Kasi sabi ng Biblia, the truth will set you free. So, dako po tayo sa ating topic. Wala pa palang topic yun. Recap lang yun, recap lang. 2024 recap yun. Anong gusto natin matutunan sa year 2025? Ito po yung tuturo natin, ha? Yung gusto natin, dapat matutunan natin in the year 2025. Punta po tayo sa James. Sa Santiago 3:13. Sabi dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. May tanong po, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Tinuturuan tayo magpakumbaba. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Okay? Hindi po yung mga ganun pag-uugali ng mga mundo ay hindi sa Diyos. Yung karunungan na hindi sa Diyos, yung sa mundo, yes, we are living in the world, di po ba? Pero sabi ng Bible, sino ang marunong at sino ang nakakaunawa? Pag tayo po namuhay sa mundo, sipin nyo, 4 pa lang, kailangan nang ihiwala yung bata sa magulang para dalhin sa eskwelahan para matuto ng mga bagay na sabi educational things. Pero biblically speaking, ang turo ng Diyos, wala pong sinabing dalhin mo yung mga bata sa eskwelahan. Wala pong ganun. Ang mga bata ay sabi sa hapagkainan, sabi sa Deuteronomy yata yun, sabi sa hapagkainan pa lang ay turuan mo na sila. Pangaralan mo na sila. Ang po nun, ang binigyan ng karapatan ng Diyos para turuan ng mga anak ay sino po? Mga magulang. Ang binigyan ng role ng Panginoon, ng Diyos, na magturo sa mga bata, sa mga anak, ay ang mga magulang. But din sa mundo natin, na ginagalawan, kailangan yung bata at the age of early as 4, kailangan nasa eskwelahan na. Ilang oras sila sa school? From 7 to 3 or to 5, di ba? May ganun 7 to 3 or 7 to 5. Yung oras ay lamang pa dun sa pagstay sa school kaysa sa bahay. Ano po nangyayari? Yung mga bata, dahil nga tinuruan ng mundo, yung mundo po ang natutunan. Actually, sa school, ang mga tao tinuturuan makipagkompetensya. Di po ba? We're guilty about that. Lahat po tinuruan sa school mag-compete. Pagalingan po. Iba yung natututunan ng bata sa eskwelahan dahil nga sabi yung karunungan ng hindi galing sa langit, kundi galing sa lupa. And people in this world are teaching their students to compete, magpagalingan. Ang nangyayari po hanggang sa lumaki, dahil hindi nagabayan ng magulang ng maayos sa pag-aaral, pero hindi nagabayan. Kasi yung magulang busy sa work. Yun din po ang requirements ng mundo. Kailangan maghanap buhay, magtrabaho, kumita ng salapi para mabuhay. Pero sa Diyos, iba po Ang turo po ni Jesucristo, sabi nga, kayo ay magtulungan, magbigayan ng bukal sa inyong kalooban. Sabi nga nung sa Book of Acts, they have fellowship with one another and break bread with one another. Araw-araw po yun. Pag nanonood nga kami ngayon ng mga YouTube videos, yung mga vlogs sa YouTube, kasi uso po ngayon yun, masarap pong manood nung mga nangingisda. Yung mga vlogger na nangingisda sa YouTube. Masarap panoorin Sabi ko, ba't nanonood ako nito? Kasi yung simplicity ng buhay, yung mangingisda ka lang, manghuli ka lang ng isda, buhay ka na
Wala pang bayad yun. Doon sila, salo-salo sila sa bangka, kumakain, nagluluto. Iba't ibang klase ng isda. May lobster pa. Sa Manila, yung lobster ang mahal. Sa restaurant lang makakain, yung mamamahaling restaurant. Yun po yung sabi nga, yung kaibahan ng buhay. Pag kilala mo ang Diyos, alam mo na yung binigay niya noong unang panahon sa tao, para sa tao talaga yun eh. Wala akong bayad yun. Ibinigay na ho ng Diyos. Ang nangyari ho, dahil ang tao sa mundo, yung binigay ng Diyos, pinagkakitaan. Sabi nga, even po yung tubig ngayon, may bayad na. Diba? May bayad na. Tubig ho yun ha. Galing sa Diyos ho yun, hindi po sa tao. Kasi iba nga ho yung tinuturo ng mundo sa turo ng Diyos. That's why sabi sa umpisa, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Pag tayo po ba'y nag-aral, nagkaroon ng magandang trabaho, it means po ba na nakakaunawa na tayo? Marunong na po ba tayo? Sabi po dyan, yung mga, galing sa langit ang karunungan, hindi galing sa lupa. Galing po sa Diyos. May tinuturo po ang Diyos na hindi na ituturo ng mundo. Kasi nga po, yung mundo hindi sa Diyos. The moment na pumasok po yung kasalanan sa mundo, yung mundo po ay corrupted na po ng kasalanan. But then sabi ng Diyos, yes, ginawa ko yung mundo para sa inyo. But then, pumasok yung kasalanan, that's why, hindi naging maayos na yung lahat. Naging corrupted na po. But then sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin. Sinabi po ba ng Diyos yun? Magbalik loob kayo sa akin. Alamin nyo yung mga bagay na akin tinuturo. Tinuturo ng Diyos. But then ang tao po dahil mangmang, akala nila, alam na nila. Akala nila pag tayo nag-aral ng 4 na taon na kurso, lahat sasagana. Marami po nakatapos ng 4 na taon na kurso. Pero hindi naman ho lahat masagana. Iba nakakulong. Iba nasiraan ng bait. Iba nagpatiwakal. Kasi hindi po yun ang turo ng Diyos. May turo po ang Diyos na galing sa Kanya. Sabi, pag yun ang natutunan mo, sabi, yung buhay mo ay sasagana. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi, huwag niyo ipagmayabang na may karunungan kayo. Sa 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ano po sabi kanina nung nabanggit ko, sa eskwelahan pa lang yung bata, tinuturuan ng makipag-kompetensya, makipagpagalingan. Sabi diyan, anong goal ba't daw kailangan magtrabaho o mag-aral? Para daw makapagtrabaho. Para saan? Sa sarili. Doon pa lang po, sabi, yung naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Kaya nga ako sa school. Ngayon school po na ngayon. Kasi doon po, ako, nag-aral po ako sa Christian school. Pero yung mga kasama ko po sa school ay hindi po lahat Kristiyano. Parang ang hindi lahat Kristiyano eh. Kumbaga, mas lamang po talaga eh. Hindi mo alam kung sino yung Kristiyano sa hindi. Yung pag-uugali Pero ang tinuturo po, Biblia. Pero andun lahat. Sabi nga, lahat ng masamang gawa andun. Kasi po, hindi po yun ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos, hindi matuto yung bata sa eskwelahan, kundi sa loob ng bahay. Sabi nga, train up a child in a way he should go. Sinabi ba ng Diyos na yung teacher dapat na mag-train? Yung tatay. Yung magulang. Nangyari, pinaubaya sa school. Babayaran yung school tuturuan yung bata, ilang oras kayo sa school, wala nang panahon sa magulang. Yung magulang, busy sa pagtatrabaho para paaralin yung bata, para magkaroon ng pagkain sa lamesa. Yun naging sistema ng mundo. Gusto ko pong maunawaan nyo, iba yung disenyo ng mundo sa disenyo ng Diyos. Sabi natin, natutunan natin ngayong 2024, His way is better.
Di ba? Or much greater. Yung pamamaraan ng tao. Kung marunong lang talaga ang tao magpakumbaba, at sabihin, Lord, hindi namin kaya, Lord, pero alam ko, ikaw kaya mo, Panginoon. Sabi ng mga tao, nung panahon pa lang ng mga ninuno natin, world peace. Di ba? Sabi, we want to be free from poverty. Ilang dekada na. Ilang generation na. Wala pa rin nakakasolve. Poverty and world peace. Walang nakakasolve. Kasi hindi nila alam paano magpakumbaba sa Diyos. Example ni Kuya AJ kanina. Kung hindi siya nagpakumbaba, wala. Walang world peace. Diba? Hindi payapa yung araw niya. Yun yung kailangan ng tao. Naturo galing sa Diyos. Pagpapakumbaba. Kasi ang tao nga, dahil matigas ang ulo, pinipilit yung gusto, ayun, sabi, doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Nakakalungkot po, di po ba? Na kahit anong gawin nila, hindi nila maiintindihan. Kahit gaano pa sila kadulubhasa, katalino. Sabi nga, kahit basahin pa nila yung Biblia from cover to cover, pag wala silang pagpapakumbaba sa Diyos at alamin yung mga bagay na panlangit, andyan pa din ang mga masamang gawa at kaguluhan. Ngunit ang karunungang mula sa langit, ito po yun. Una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Saan daw ito galing? Karunungang mula sa langit. Ito dapat natin matutunan. Nagaling sa Diyos. Malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Santiago 3:17. This is the Word of God Himself. Yan ang galing sa Diyos. Kung ito tinuturo sa school, ano bang tinuturo sa school? Yung subject na GMRC. Tinuturo na po sa school yun noon pa eh. Pero hindi po siya yun ng kanilang pinaka-priority. Kumbaga, yung turo na sa Diyos, singit lang. Extra na lang. Hindi siya main. Sabi ng Biblia, dapat sino una? Ang Diyos. Kasi yung mga bagay na pang mundo, matututunan naman talaga yan ng tao eh. Pero bago dapat matutunan yung mga bagay na yon, dapat alam mo muna yung sa Diyos. Naniniwala ba kayo kung ito yung inuna nilang ituro, yung sa Diyos? And then to follow na lang yung mga bagay na skill enhancement, like kung gusto mo maging engineer, di ba? Tinuturo yung mga bagay pang engineer. Kung gusto mo ituro yung mga pang architect, tinuturo yung mga bagay pang architect. Pero unang-una sa lahat, dapat ituro mo muna yung mga bagay pang Diyos. Kaya ang nangyayari po, dahil gumraduate na si Dodong, tsaka si Neneng, sample lang po yun, hindi na nakakilala sa Panginoon, nagtiwala sa sarili. Magaling sila kasi bakit? Graduate. May diploma, may degree. Kaya yung tingin sa ibang tao, pag umangat na sa buhay, para na lang ding basura. Parang walang kwenta. Kasi, mas importante yung sarili. Hindi na unawaan yung sa Diyos. Ngayon, what should we learn this 2025? Wala akong sinabi si Kuya Lori, pahintuin niyo yung mga anak niyo sa pag-aaral. Pero sabi ko, dapat kayo ang nagtuturo sa inyong mga anak. Yes, pinapapasok mo sa school, pero bigyan mo rin ng oras at panahon para kausapin. Yun ang tamang pamamaraan. Kasi sinabi naman po ng Diyos, nilagay kayo sa mundong ito. Sabi ko nga before, para kayong Israelita o mga Hudyo sa Babylonia. Hinayaan ng Diyos na sakupin kayo, pero sabi, huwag kayong magpasakop. Kumbaga, nandun kayo sa gitna ng kingdom ng kaaway, pero sumunod kayo sa kalooban pa din ng Diyos. Hindi makiisa sa gawa ng kaaway. Yun ang turo ng Diyos. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng
Kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Kung ano itinanim mo kapayapaan, ano makukuha mo? Kapayapaan din. Ang taong maibigin sa kapayapaan ay nagpapalaganap nito at nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Mga bagay na galing sa Diyos, yun ang dapat nating matutunan at ipamuhay. Lalo-lalo na ngayon po, darating po yung year 2025. Sabi nga, we don't know what's gonna happen. But then, if we humble ourselves to God, na Panginoon, Ikaw ang manguna, Ikaw ang gumalaw, Ikaw ang magturo sa amin. Kung yan ang panalangin natin bilang mananampalataya, this coming New Year, sabi nga, wag na yung New Year's resolution, hindi na susunod yun. Sundin yung kalooban ng Diyos. Kung sino yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit may New Year's resolution o wala, Diyos ang gagalaw sa buhay mo. Now, can you open to Proverbs 8? Ito na, gusto ko lang po itong madaanan para patungkol po sa... So, we need the knowledge, hindi sa mundo, kundi sa galing sa Diyos. Ang Diyos po ba'y, sabi nga, nagbibigay ng kaalaman, karunungan. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang Diyos ang nagbibigay ng kaunawaan kung ikaw ay may takot sa Diyos. Now, we're gonna read this. Proverbs 8. Gusto ko rin po itong basahin niyo pag uwi niyo sa bahay nang maintindihan niyo ng maayos. Amen? Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? May question mark po. Hindi niyo daw po ba narinig yung tawag ng karunungan? At tinig ng unawa? Sabi. Hindi pa ba napakinggan? Next. Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Napakalalim, no? Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. So this is all for us. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. So he was calling the attention. Yung mga walang nalalaman at yung mga mangmang, sabi nga nun, mag-aral daw na maingat at sabi yung sa mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Ano yung pakinggan? Salita. Salita ng Diyos. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Totoo po ba? Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. So, totoo po ang Diyos eh. Ayaw niya po sa sinungaling. Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Ayaw niya sa sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. See? Lahat ay totoo. Dahil ang Diyos po ay hindi sinungaling. Wala akong pinipilit. Ito ay maliwanag sa Kanya na may unawa at sa marunong ito ay pawang tama. Maliwanag sa Kanya na may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Pag naintindihan mo po ang salita ng Diyos, dahil ikaw ay lumalakad, sumusunod sa Diyos, sabi, tama ang iyong pagkakaintindi at pagkaunawa. Buhay mo, galaw mo, pananalita mo, pag-iisip mo ay tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. So yung payo, advice, o yung dunong na galing sa Diyos, huwag mong ipagpapalit sa anumang bagay, lalo na sa material na bagay o sa mga pananalapi like pilak o ginto. Kasi wala itong katumbas. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ito mas higit pa sa lahat. Pagkat akong karunungan, sino daw siya? Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Just imagine, this is Proverbs. Sino yung sulat ng Proverbs? King Solomon? Yes. Pero pakinggan niyo mabuti ito ha. Itong Proverbs 8, pakinggan niyo mabuti. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. So, he's calling himself karunungan.
Okay? Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. May nakita na ba kayo? Sabi dyan, ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Narinig niyo ba sa New Testament to? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, Yahweh is Ama, Father God, ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuwi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Ayaw niya sa mayayabang, sa mga salitang baluktot. Ibig sabihin yung mga walang kwentang pananalita, mga kasinungalingan, ayaw niya nun. Sabi yung pagsunod kay Yahweh ang maglalayo sa kasamaan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. This person na nagsasalita, claiming, meron siyang taglay na kakayahan. Taglay na kakayahan. Meron siyang unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang haring nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. So dahil daw sa kanya, yung mga hari, ay nagiging maayos ang pamamalakad. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmula. Saan daw nagmula? Sa kanya nagmula. At ako rin ang dahilan, dangal nila pagdakila. At sila'y nadakila, tinaas sila because of this person. Mahalin ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. So meron siya sinasabi na pag siya daw ang hinanap, yung sabi, yung wisdom, yung karunungan kanina, sabi masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganahan sa buhay. Taglay niya yung karangalan, kayamanan, at kasaganahan ng buhay. Just imagine, this is Proverbs, Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Kung si King Solomon po nagsusulat nito, masasabi niyo po bang si King Solomon yung nagsusulat? Yung ba yung naging buhay ni Solomon? Iba po. So kung titingnan nyo, sabi Proverbs is written by King Solomon, but this particular chapter ng Proverbs 8, iba po yung nagsasalita. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sino daw yung nagmamahal sa taong ito? Natabi siya yung karunungan, ay binibigyan ng yaman at pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Ayan, meron na kayong clue? Meron ng clue? Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha ang naanyo itong mundo. Meron na kayong idea, sino? Yun ang nagsasalita? In the book of Proverbs, nagsasalita na siya. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Now, if we go back to the book of Genesis in the creation, meron po siyang binanggit na word doon. Ano yung unang-unang binanggit sa Genesis? Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kaliliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Let there be light. May nabanggit ba sa Bible na I am the light of this world? The Word of God made flesh. Sino yun? Sa Kawikaan, meron na agad hint. Hindi pa pinapakilala si Jesus. Andun na siya. Sabi nga, hindi pa ginagawa ang mundo. Sabi sa New Testament, andun na siya. So dito, pinapakita sa Proverbs, sa book of Proverbs, which is Kawikaan, lahat ng bagay na may karunungan ay galing sa Diyos. Ay mula sa Diyos na dapat nating unahin, malaman, matutunan nang sa ganon tayo magkaroon ng buhay na maayos, masagana. Yun yung sabi kanina.
Wala pang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, na una pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang ligain ng mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang pagtibayin ng mundo ay ilagay at itatag. Naroon na daw siya, yung karunungan. He was claiming he was the wisdom or the knowledge. Ako'y laging niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw. Naalala niyo yung salita ng Diyos? This is my son, whom I am well pleased. Nababasa natin yan sa New Testament. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Kasi sabi, and it was good. Dahil sa sangkatauhan nila, ligaya ko ay nalubos. See? When God created mankind, may kasama siya. Sabi niya, siya'y nagdiwang. Sabi nung natapos daw, dahil sa katauhan, ligaya ko ay nalubos. That's why we wonder, bakit tayo niligtas? Bakit hindi na tayo inubos ng Diyos? Kasi meron pong nilikha na may galak po siya sa atin. At naniniwala siya na yung nilikha ng Diyos, nilikha nila, ay sabi, perpekto. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Sabi nga, kung tayo faithful kay God, mas faithful si God sa atin. Alam niya po. Next. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Kagaya ng binigay ni Pastora kanina, umpisa pa lang, pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, liligaya ang inyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. Yung kanyang turo, salita ng Diyos, sabi, upang maging matalino. Magkaroon ka ng dunong, ng karunungan. Kailangan mo yung salita ng Diyos, turo ng Diyos. Sabi, huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. Sabi sa Book of Joshua, do not let this word depart from your mouth. Meditate it day and night. Diba? Every Bible, sinasabi, tinutukoy yung Panginoon. Sinabi niya sa New Testament, learn from me. So if we continue to study the Word of God, continue to dwell in His presence as believers and followers of Jesus, this 2025, di ba? Maging ano po tayo? Maging estudyante muli. Estudyante muli, mag-enroll kayo, walang bayad, scholar kayong lahat. Okay ba yon? Basta wag kayong a-absent. Okay po ba yon? Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang, at palaging nakatitig. Wow. Nag-aabang po ba tayo sa Diyos? Are we praying na makabalik na siya? Maganap na yung kalooban niya dito sa lupa. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Ano ba yung kalooban ni Yahweh sa mga taong pinili? Di ba? Maibalik yung kanyang totoong disenyo. Sabi nga, ikaw ay maghari muli dito sa lupa. To have dominions over the earth. Makatulong sa Diyos. Katuwang ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Kristo Jesus, katuwang siya ng Ama. The same with us. Ngunit ang di makasumpong sa akin, meron ngunit ha, may but. Ngunit ang hindi makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. So mamimili na lang kayo. Di ba? Yung buhay na maayos sa Diyos o yung buhay na masakit at may kamatayan. Dahil ang taong hiwalay sa Diyos ay walang buhay. Ang taong sa Diyos ay puno ng
buhay. Nag-uumapaw ang buhay. Ang taong wala sa Diyos, hiwalay sa Diyos, laging sa kadiliman yan. Salo-salo niya lahat ng kasamaan ng mundo, ng gawa ng kaaway. Sa huli, binigyan kayo ng choice. Tayo ba'y mananatili sa Diyos o lalayo sa Diyos? Now, ito po yung karunungan na sinasabi sa Proverbs 8. And this is Jesus speaking already. This is not King Solomon. This is Jesus himself. I don't know paano ito napunta doon. Basahin nyo rin. Yung 7 or yung 9, basahin nyo. Basta pag nakita nyo itong 8, this is different. Sa 7, nagsasalita si Solomon eh. Sa 9, ganun din eh. But this is different. Sabi ko nga, paano ito nilagay dyan? Si Jesus mismo nagsasalita. Sa New Testament, ito yung lahat yung sinasabi niya. Ito yung lahat tinuturo niya. Sa Old Testament, sa Proverbs, ito na siya, nagsasalita na siya. Bago pa mangyari yung New Testament. Ganun, kadakila ang Diyos. He was reminding everybody from start to finish. Sa simula pa lang sabi siya na hanggang sa katapusan ng mundo. So sabi nga, anong karunungan ang pipiliin mo? Yung galing sa Diyos o yung galing sa mundo? Now, I'm urging everybody, please, pakinggan niyo yung boses ng Panginoon sa kanyang salita. Yes, we live in this world na ang tao ang namamahala. Totoo po ba? Tao ang gumagalaw. Pero sabi ng Diyos, kahit tao yung gumagalaw sa mundo, siya pa din dapat ang iyong pinakikinggan. Siya pa din ang iyong inuuna. Yung turo niya, yung salita niya, yun ang iyong pinamumuhay. Kahit tao ang gumagalaw sa mundo. Now, that's the big, sabi nga yung pinakamalaking kasinungalingan na tao na buhay sa mundo. Kaya tayo kumikilos sa parang tao na kagaya ng mundo. Pero pag ikaw ay pinili, God will restore you. Doon sa pinaka-disenyo mo. Perfecto at ganap sa harapan ng Diyos. Now, I want you to learn the Word of God. This coming year, mag-start tayo muli. Sabi nga, every day is a new day. Huwag niyo sabihin, napakinggan ko na yan. Natutunan ko na yan. No. Paulit-ulit po ang salita ng Diyos. At hindi titigil to hanggat hindi ka nagiging perfecto at ganap. Ang kailangan mo lang magpakumbaba sa Diyos. Magpaturo muli na parang isang bata. Yun po yung ang sinabi ng Biblia. Be like a child. Marunong magpaturo. Magsimula ka muli. Kaya minsan, pag nagtuturo ako ng Word of God sa hindi mananampalataya na hindi pa nakaunawa, ganun ba yun? Pag naging born again ka, parang reset. Kasi ang sabi ko, hindi, kailangan mo iwaksi, talikuran, kalimutan yung mga natututunan mo sa mundo. At punuin mo yung buhay mo ng salita ng Diyos. Ganun pala yun. Yung pala sinasabi ko, umaayaw na. Kasi ayaw tanggapin yung sa Diyos. Kasi meron na nga siyang tutunan na sa mundo. Now, yun po ang pagiging born again. And every day, pinubuhay tayo ng Diyos, we need to be born again. Araw-araw. Oras-oras. Yung dating ikaw, hindi ka na ganun. Sabi nga ni Kuya AJ, paunti-unti. Hindi biglaan, pero paunti-unti. Kaya naisin po natin. Naisin natin makasunod sa salita ng Diyos kasi siya ang nagbibigay buhay. Yung mga bagay sa mundo, sabi nga, yes, inalaw ni Lord mangyari yan, magkaroon ng mga ganyang mga bagay. Kaya sabi ng Bible, kahit hindi yan sa Diyos, totoo po ba? Yung mga bagay sa mundo, hindi yan sa Diyos. Pero pwede mo siyang gamitin sa kapurihan ng Diyos. What was meant for evil is also meant for good. So, yung mga natatanggap natin sa mundo, sa mundong ito, I'm not saying they are useless or masama talaga. No, masama man yan. Lumaki tayo, tumanda tayo sa mundo ng ganito na kailangan mag-aral, magtrabaho, and everything. But then, gamitin mo yan para sa kapurihan ng Diyos.
Nandiyan na yan eh. Hindi na natin yan maalis. Hindi na natin yung mababago. Matagal na nangyari yan eh. Rooted na yung mga tao. Yung mundo rooted na sa ganyang buhay. Pero ikaw, pwede ka magbago. Kung sila hindi na makapagbago, ikaw, pwede ka magbago. At kung dating kagaya kanila, pwede kang maging mas maayos sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Karunungan na nagmumula sa Diyos. Are we desiring na magkaroon ng ganong kaunawaan na galing sa Diyos? Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Gusto niyo po ba na matuto pa at mamuhay ng tama sa harapan ng Diyos? Continue to read your Bibles. Continue to spend time with God. Have fellowship with one another. Sabi ko nga sa inyo, maging estudyante kayo muli. Pag nandyan kayo, walang problema. Magtanungan kayo, magkalabitan kayo ng sagot. Magtanungan kayo, ano yung sagot? Okay lang. As long na matuto kayo. Open book tayo. Sa school may ganun, di ba? Dito, open Bible tayo. Lahat tayo matututo. Now, this coming year, I pray and I hope na we learn how to study the Word of God. And by praying for one another, helping one another, na magpalakasan po tayo spiritual. Let's start in our own home, in our own houses, sa ating mga family. Ready na po ba kayo for the 2025? Kung bibigyan pa tayo ng magandang taon ng Diyos, let's make the best out of it. So I pray, meron po tayong natutunan ngayong umaga. Continue to pray for one another. Can you tell to your seatmate, oy, pag-pray mo ako ha. Mag-pray kayo ha. You pray for one another. Yung mga nasa sa mga CFC subscriber natin, pag-pray nyo rin sila. Kasi marami po tayong sa amin, may nanonood na po sa ating mga videos and gusto rin maging parte ng ating pamilya. Darating at darating yung mga time na yan. Thank you po sa mga blessings na pinagaloob at darating pa. We proclaim, di ba, na tayo pasasaganahin ng Diyos sa lugar na ito. Amen? And then, bago tayo pasaganahin, kailangan ready tayo. Ready and equipped. Amen?